Nananatiling mailap ang hangad na paghinto ng hidwaan ng Ukraine at Russia at sa kanilang unang formal na negosasyon mula nang sumiklab ang giyera noong 2022. Prisoner swap o pagpapalaya ng tig-1,000 prisoners of war ang napagkasunduan ng dalawang bansa. Nakatutok si JP Soriano. Mula pa noong 2022, nananatiling war zone ang Ukraine dahil sa panggigiyera ng Russia. Digma ang sumira sa maraming istruktura at kumitil sa libu-libong buhay. Mula nang sumiklab ang giyera, gumulong kahapon ang pinakaunang formal na peace talks na magkabilang partido na ginanap sa Istanbul, Turkiye. Wala pang 2 oras tumagal ang usapan na pinangunahan ng Turkish Foreign Minister. Aniya posibleng hindi makamit ang ceasefire na nais ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Isa lang ang kanilang napagkasunduan. Our first priority was people, and that's why we negotiated to free 1,000 people, and we reached to a conclusion, reach to an agreement to exchange 1,000 people. Napag-usapan din nila ang pag-uusap ng mga lider ng dalawang bansa, bagay na kinukonsidera ng Russia. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено. Umaasa ang dalawang bansa na magpapatuloy ang kanilang mga pag-uusap. Mga kinatawan lang ng mga lider ng Ukraine at Russia ang nasa usapan sa Istanbul. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nasa Turkish capital na Ankara. Aniya, tanging kay Russian President Vladimir Putin lang siya makikipagkita. I call on Putin to give his delegation real authority. At giit ni Zelensky, ceasefire o paghinto ng bakbakan ang kanilang prioridad. Our number one priority is a full, unconditional and honest ceasefire. This must happen immediately to stop the killing and create a solid basis for diplomacy, first of all. Then it will be 100% clear that Putin continues to undermine diplomacy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.